Di ba, nung start tayo sa relationship, isa sa mga naging conflict natin, parang gusto nating baguhin yung isa't isa. Sasarmanan kita. Ba't ka naging gano'n? Ba't kasi ganito ka? Wag ganito, wag ganyan. Tapos same ganun ka din sa akin. Parang we are just so direct to change one another. Ano yung learning mo about that? Biggest takeaway from all those things? Ganun ba na? Sabi nagbago. Hindi ko mission na baguhin ka. Kailangan kong maintindihan yon. Oo, may mission ako as part ng life mo. Pero hindi kasama dun yung baguhin ka. Di ba sabi ng mga tao ganun? Pag nakarelasyon mo na yung tamang tao, babaguhin ka niya or Siguro mababago kaya ka? madaming kagulo ngayon. Kasi matik na response ng mga tao yun. Di ba? Ayusin mo yan, nakakasakit sa akin yan. Ayusin mo yan, hindi ko gusto yan. Namuhay ka ng hindi ko ginagawa yan, kaya ko yung i-overcome. Like, normal lang yan sa akin. Tapos bigla ngayon may kasama ka na hindi niya kaya magawa. Hindi siya ganun. Sobrang magkaiba kayo ng pinanggalingan, di ba, na family. Tayo, sobra talagang magkaiba. Magka-opposite. Kaya sobra talaga yung banggaan. Parang talaga naging buhay natin nung start natin ng boyfriend, girlfriend. Tingin natin mission natin na baguhin natin isa't isa. Paano mo na-realize na hindi? Kasi hindi nagbabago. Hindi Sukuhan pala ko na nga kaya. to. Naalala ko kasi nakakwento mo before na mayroon ako nagawa na mali. Tapos dumating yung point na hindi mo na ako kino-confront dun sa mali na yun. And then you just let God. And then yung bagay na mali na nakita mo sa akin, biglang naayos na lang without you confronting it. Sabi mo, nakakagulat. Ano nangyari? Yung hope lang pala sa relationship talaga is when a person knows the Lord. Hindi kaya baguhin ng tao. Kahit sumbong mo sa magulang niya or sa magulang mo, lalaki lang yung gulo. Pero sumbong mo kay Lord. Iba. One time, di ba, hindi tayo okay, ganyan. Nasa isip ko nun, pag ito, sinabihan ko, aaway lang kami. Tapos di naman niya nagigets. Tsaka parang mas nagkakagulo lang kami just like before. So I was led to talk to the Lord about it. Lord, ako nga kinakausap mo eh. Yun mas malapit yun sa'yo eh. Feeling ko lang nga, Lord, mas daming mga revelation nakuha nun para sa ministry, para sa mission. For sure, kakausapin mo yun. Lord, baka pwede naman ikaw na yung magpahatid. Lord, kausapin mo naman siya. Ganito kasi yung nangyari, Lord. Sige po, Lord, ano yung gusto mong sabihin mo sa akin tungkol sa bagay na to? Okay po, pero Lord, ito yung bagay na hindi ko nasasabihin sa kanya. Panatag na ako na ikaw na yung magsasabi sa kanya. Ang nangyari, hindi kita kinausap, pero kinabukasan, parang kinausap kita. Wow. Uy, Lord, kinausap ko nga, no? Ang galing lang kasi parang something na hindi mo siya para ayusin overnight or hindi mo siya para maunawaan or makita. Kahit pa sabihin ko sa'yo, baka magkagulo lang tayo or hindi tayo mas maging okay. Pero, when I talk to God about it, ang galing. Kinausap ka niya and narinig mo. Personal conviction, why would I look for someone who loves the Lord, who listens to the Lord, who has relationship with the Lord. Hindi lang basta nag-church or basta nag-Christian. Kailangan daw talaga humahanap ng Christian guy. So, ang nasa isip mo, basta Christian guy, basta nag-church, pasok na yan. Hindi lang basta nag-church yung goal. You really have to pray for a man who is after the Lord's heart, who wants to please the Lord. And meron siyang buhay na kinikilala niya talaga si Lord. Di ba parang realization natin nung nasa marriage na tayo, yung dalawang tao na magkaibang tao tapos magsasama. Himala pala Gulo pala. talaga na yung dalawang tao na magkaiba ay Pinipiling magstay. ipaglaban yung marriage. Yung mga marriages na nakikita natin, testament pala yun ng miracle ni Lord. Ang nakita ko talaga na nag-help sa atin at nag-help even until now, yung personal connection kay Lord. May situation na sabi ko kay Lord, Lord, alam ko kaya kami nag-away. 99% siya yung dahilan. 1% 98 lang. 1% lang yung nagawa ko, ganyan. Hindi ako niresponda ni Lord about sa 99% na nagawa mo. Ang sinasabi niya sa akin, yung 1% na nagawa ko, kailangan kong ayusin. Because it's not about what you've done, but about what I've done. Na kailangan kong ipaayos sa kanya. Sa salita niya, sabi niya, huwag mong pansinin yung puwing ng isang tao. Gayong ikaw mismo ay merong katrosong puwing sa iyong mata. Ang pakialam pala ni Lord, ourselves na maiayos more than dun sa ating spouse. Pag may reklamo ako kay Lord, parang ako yung dinedirect niya. Tama, Ito yung mali, totoo. ganyan. One time, sa isa natin pag-aaway nung tayo mag-boyfriend, sabi ko din kay Lord, Lord, i-rebuke nyo nga po siya sa tungkol sa pinag-awayan natin. Sabi ko, Lord, hindi ko muna siya may message ngayon. Nagulat ako kasi bago ako matulog, biglang nagting yung cellphone ko. Tapos message mo ako. Sabi mo sa akin, love the Lord, rebuke me. Gulat ako nun kasi first time ko yon na na-experience na ilapit talaga kay Lord. Big breakthrough siya for me na ma-realize. Grabe pala talaga yung impact ng prayer. Sobrang exact mong ginamit yung the Lord rebuke me tungkol sa bagay na ito. Dahil doon na-reconcile agad tayo during that night. Iba siya pag meron kayong connection both. Though hindi mo pwedeng kontrolin si Lord na Lord, sabihin mo nga to sa kanya, Lord, ganito nga. Hindi siya ganun lagi. Most of the time, it is us na tinatama ni Lord. Pero ganun ka-vital yung prayer sa mag-asawa
mag-asawa, sa dalawang magkarelasyon, wala, imposible talaga yung marriage without it. Oo. Tapos most of the time, hindi naman siya din mababago agad, makakaunawa agad kahit sinumbong mo kay Lord. But it is God's grace who will sustain you. Right. Pati yung maalala mo yung ginawa ni Lord para sa'yo. Ang daming moment no na, halimbawa, na-feel ko na, Lord, si EJ ganito. Tapos biglang maalala ko, grabe Lord pala yung love mo sa akin. May no? revelation, no? Oo, Grabe. hindi pala madali yung ginawa ko sa'yo. In return, sobrang faithful mo pa din. Pinaramdaman pa rin sa akin yung love. Parang bigla mo na lang makakalimutan na, ay, sige na nga, wala pala akong karapatan maghanap kay AJ. Yung cliche na making God the center, hindi lang pala siya basta masabi na pares kayo nag-church or pares kayong Labeled as Christian. oo. Yun talaga yung magiging life eh. Oo. Dependence kay Lord. Hindi mo pwedeng sabihin na sanay na kami, matanda na kasi kami. Marami na kaming naranasan na hindi naranasan. Kaya na namin to. The truth is, kung gusto mo talaga effective yung marriage, tuloy-tuloy kayo na lalakarin yung will ni Lord every single day. Dependence talaga kay Lord. Na siya pa din yung may voice. Thank you po. Salamat po ng madami sa marriage, no? Yeah, that's right.